Salinas POV. Apat na araw na nakakalipas pero hindi pa rin nagigising si Kyle. Second day of the accident, Lauren woke up and she's not okay. Madalas siyang tulala at di gaanong kumakain. Kahapon, dineklara ng doktor na comatose ang asawa ko. Napakahirap. Hindi ko matanggap ang nangyari sa mag-ama ko. Nilingon ko si Nana huling na siyang nag-aalaga kay Lauren. Inaasikaso ko kasi ang kumpanya at pinupunta-puntan ko si Gavin sa bahay na ang yaya niya lang kasama. Nay, pupunta muna ako sa kumpanya, may aasikasuhin lang ako. Dadaan na rin ako ng school ni Lauren para makipag-usap sa direktor ng school. Tiningnan ako ni Nana huling. Ababait, magpahinga ka naman muna. Ilang araw ka na rin di nagpapahinga, hindi ka kumakain ng kanin, puno ka na ng tinapay at kape. Inayos kong sling bag ko. Kailangan kong asikasuhin na mahalagang bagay ngayon, Nay. Nilingon ko si Kyle. Ayoko magising si Kyle na puro problemang sasalubong sa kanya. Hay nako. Sige, ikaw ang bahala. Basta talaga mo iyong sarili. Ako nang bahala dito sa mag-ama mo. Saka pakiusap lang, bakit ha? Mamayang gabi, umuwi ka sa bahay at magpahinga. Kahit mamayang gabi lang. Ngumiti ako. Sige ho, Nay. Sigurado ka magpapahinga ka mamaya? Mahina ako natawa. Matamlay ang pagtawa ko pero natutuwa pa rin ako. Sa kabila ng lahat na nangyayari. Ang sarap sa pakiramdam na may nag-aalala sa'yo. Opo, Nay. Nilapitan ko si Lauren at hinagkan sa noo. Dito ka muna kay nanay ha? Di siya sumagot. Nakatulala lang sa kawalan. Naintindihan ko naman siya kaya bumuntong hininga na lang ako at nilapitan si Kyle. Hinagkan ko ito sa labi. I'll be back, hon. Namakalis ako ng ospital, pumara ako ng taxi. Agad nagpahatid sa Policarpio Building. Ayoko muna magmaneho ng kotse sa ganitong sitwasyon. Baka mamaya ako naman na maaksidente. Mabilis akong nakarating sa kumpanya. Sinalubong ako na isa sa mga junior architect ni Kyle, si Erich Galito. Good morning, ma'am. Tumango ako. Good morning. Kamusta ang kumpanya? Okay naman, ma'am. Marami tayong mga bagong clients ngayon. Okay rin ang mga designs para sa mga dati nating projects. Ang problema wala si Sir Kyle kaya na pending ang checking. Kailangan kasi approval ng principal architect bago i-present sa client ang designs. Nabigat ang loob na huminga ako. Can I talk to you guys? Maghihintay ako sa conference room. Sure, ma'am. Sumakay ako ng elevator at tumiwalay naman sa akin si Erich. Pagdating sa top floor, kinuha kong planner at tablet ko. Pagkatapos, pumasok ako sa opisina ni Kyle. Saglit na pinagmasanan ng mesa at saka maling lumabas at tumiretso sa conference room. I was massaging my temple when the door opened. Sunod-sunod pumasok ang dalawang senior architect, construction manager, head engineer, senior project manager at junior architects. Tumayo ko, tinintay silang makapwesong lahat. Good morning, everyone. Good morning, Mrs. Policarpio. Sabay-sabay kaming naupo. Pinagsiklop ko ang dalawa kong palad saka sila tiningnan lahat. Hindi pa nagigising si Kyle at hindi ko alam kung kailan siya magigising. Ang problema, kailangan natin siya para sa mga projects natin. Do you have any suggestion kung anong pwede natin gawin? Nagtaas ng kamay ang isang senior architect. We can still proceed to the next step of the process, which is presenting the designs to the clients. Daktawan na lang natin ang checking dahil confident ako sa mga designs ng interns at juniors ko. Isa pa, kabisado namin ng mga gusto at ayaw ni architect. Ang isang problema natin ngayon, walang principal architect na mag-manage sa firm. Di naman po pwedeng pumili lang tayo sa isa sa atin dahil kailangan si architect talaga. Tumangutango ako. Tama siya. Di rin naman pwedeng ako dahil di naman ako arkitekto. At kung malalaman ng mga clients na hindi arkitekto ang namamahala sa firm, hindi sila magtitiwala sa amin. Bumuntong hininga ako. Hindi tayo pwedeng tumanggap ng projects hanggat di nagigising si Kyle. Yes, ma'am? Ang tanong, kailan magigising si sir? Hindi ako nakapagsalita. Humugot ako ng malalim na hininga at saka tumayo. So, gano'n na lang muna? Tapusin na lang muna natin ang mga designs ngayon at wag na munang tumanggap ng bagong project. Nagtaas ng kamay ang construction manager. How about the P&M Corporation, madam? Apektado rin kung walang project ang firm natin. Pupunta ako doon ngayon para makipag-usap sa CEO, Milares. Mariin ako napapikit. Konektado si Daniel sa kumpanyang yon pero kailangan kong pumunta doon para kay Kyle. Nang makalabas ako ng firm, agad akong pumara ng taxi. Nauna akong dumaan sa school ni Lauren dahil mararaanan ko naman yon bago ako makarating sa P&M Corp. Nagpaalam ako sa direktor sa magiging absence ni Lauren dahil sa aksidente. Nung nasarap naman ako ng P&M, malalim akong humugot ng hangin. Papasok pa lang ako na masalubong ko ang isang lalaking pamilyar na pamilyar sa akin.
Natulala siya sa akin at umiwas naman ako ng tingin. Selena? Lumunok ako. Ikaw ba ang CEO ng PNM? Narinig ko ang tikim niya. Hindi. Si Daniel ang CEO. Pumunta lang ako dito para tingnan ang kumpanya. Tumango-tango ako at lakas loob na tumingin sa kanya. Can I talk to him? Umawang ang labi niya. Wala si Daniel eh. Nagpapagaling pa? Nagpapagaling? Ano nangyari? Kasama siya sa aksidenteng nangyari sa Lina. Binaliwala ko nararamdaman kong takot at pagkaalala. Sinong pwede kong kausapin regarding the partnership with Policarpio? I am the COO. Tumango ako. Can I talk to you? Yeah, sure. Doon na lang tayo sa coffee shop. Tinuro niya ang coffee shop sa harap. Pumunta kami doon at naupo sa may bintana. Anong gusto mo? Umiling ako. I came here to talk. Alanganin siyang tumango. Anong pag-uusapan natin? Tinignan ko muna ang kabuuan ng coffee shop bago siya muling tinignan. Comatose ang asawa ko kaya nagdesisyon ako na hindi na muna tatanggap ng project ang Policarpio Designs. Makaka-apekto ang desisyon ko sa PNM since sa inyo kumukuha ng construction materials ang construction manager namin. I'm hoping for your kind considerations and understanding regarding this matter. Alam ko maging malaki ang kawalan sa inyo ng ginawa kong desisyon pero nag-iisip pa ako ng ibang paraan habang hinihintay magising ang asawa ko. Tumigil ako sa pagsasalita, pagod na bumuntong hininga. I want to have a deal with PNM Corp na pananatilihin ang partnership with the Policarpio despite the situation, Mr. Danny Milares. Sana maintindihan mo ang gusto kong mangyari. Tumango-tango siya. As a businessman, hindi maganda ang desisyong pinili mo. Maaring ikabagsak ng corporation at ng firm ninyo ang pagtanggi sa mga projects, lalo na't maraming kalaban ng Policarpio Designs. Pero tatanggapin kong reasons mo. Yun nga lang, COO lang ako. Kailangan pa rin natin konsultahin ang CEO at President. I chewed my lower lip. Pwede bang ikaw munang kumausap sa kanya? It's time for the both of you to talk, Selena. Umiwas ako ng tingin sa tumayo. Salamat sa oras at sa pag-intindi, Mr. Milares, pero kailangan ko nang umalis, may lalakarin pa ako. Mag-ingat ka, Selena. Di na ako nagsalita. Dire-diretso ako lumabas ng coffee shop at kahit naiiyak ako at mabigat ang loob ko'y binaliwala ko nararamdaman ko para sa mag-ama ko, para sa pamilya ko. Napakahirap palang kausapin ng masinsinan ang taong malaki ang kasalanan sa'yo, ang bigat sa dibdib. Sa kabilang banda, gabi na nang bumalik ako ng ospital. Bumalik pa rin kasi ako kanina sa Policarpio Designs pagkagaling ko sa PNM Corp. Tinapos ko ang naiwan kong trabaho at nilinis ko ang opisina ni Kyle. Naku, ikaw talagang bata ka. Ang sabi ko, magpahinga ka muna sa bahay. Nginitian ko si Nana Huling. Sumilip lang ho ako dito. Pauwi na rin ho ako maya-maya. Nilapitan ko si Lauren. Mahimbing na itong natutulog. Nilapitan ko si Kyle at marang hinaplos ang kanyang buhok. Aray! Napaigtad at tuming ako nang biglang tamparin na nahuling ang hita ko. Nakakunot ang noong nilingon ko siya. Naniningkit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Bakit ho, Nay? Namewang siya. Hindi, ba't pinapauwi na kita? Umuwi ka muna at magpahinga. Natatawa akong tumayo. Oo na ho, sige na. Hinagkan ko sa pisngi ang mag-ama ko, tsaka muling nilingon si Nana Huling na masama ang tingin sa akin. Siguraduhin mo lang na uuwi ka. Baka mamaya andyan ka pa lang sa kantin. Uuwi na po. Ingat po kayo dito ha. Oo, sige na. Ako nang bahala sa mag-ama mo. Mag-engat ka ha. Ngumiti ako at tumango saka lumabas. Habang naglalakad ako, ramdam ko ang pananakit ng binti at katawan ko. Pati pagod, puyat at gutom, ramdam na ramdam ko. Ni hindi pa man lang ako nakakaligo ngayong araw dahil sa dami ng ginawa ko. Na makalabas, naghintay ako ng taxi. Tumingin-tingin sa paligid na may biglang humawak sa braso ko. Selena? Napaigtad ako at umatras. Lumunok ako na makita ko sino nakatayo sa harapan ko. Si Daniel na may benda ang braso at nakahud. Tinalikuran ko siya pero nahawakan niyang kamay ko. Sandali lang, Selena. Bagsak ang balikat na hinarap ko siya. Pagod ako, Daniel. Tinignan niya ang kabuuan ko. Pinagbasta ng mukha ko at saka binitawan ng kamay ko. Mabilis akong umalis sa harapan niya at patakbong sumakay sa taxi na nakatigil sa harap. Hawak ang kaliwang dibdib, bumuntong hininga ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Batid kong dahil yun kay Daniel. Dahil sa gwapong mukha niyang puro galos man, maganda pa ring pagbastan. Eto na naman, lumalambot na naman ang puso ko para sa kanya. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito. Tumingin ako sa unahan. Ganun na lang ang gulat ko na mapansin ng puno na dinaraanan ng taxi.
Takot na lingon ko ang taxi driver. Manong, natigilan ako at napaatras nang bigla niyang ihinto ang taxi. Lumingon siya sa akin, tinutukan ako ng patalim. Hold up to. Sa takot, mabilis kong binigay ang bag ko. Sa inyo na po ito. Huwag niyo lang po akong sasaktan. Ngumisi siya dahilan para kilabutan ako. Tinakpan ko ang leg ko nang dumako dito ang paningin niya. Ang kinis mo naman, miss. Tumulong luha ko. Oh God, no! Nanlaki ang mata ko na lambas ang taxi driver. Pumunta sa gilid ko nasan ako. Hinawakan ko ang lock ng pintot nang bumalik siya sa driver's seat. Binuksan ko ang pintot tumakbo palabas pero nahila niya na ang buhok ko. Sumigaw ako at nagwala. Pumiglas ako nang yakapin niyang tiyan ko mula sa likod. Humagulhol ako habang nagmamakaawang pakawalan niya ako. Patuloy ako sa pagwawala hanggang sa ilagay niya ako sa likod ng taxi. Ang bango-bango. Wag! Wag po, maawa ka, Manong. Pilit akong kumakawala sa kanya. Nakatalikod ako sa ibabaw ng taxi habang nasa likuran ko naman siya. Lumakas ang hagulhol ko. Patayin niyo na lamang po ako, wag lang ito. Dahil kung magagawa niyang balak niya, hindi ko nagugustahing mabuhay pa. Tulong! Buong lakas akong sumigaw sabay ng malakas na hagulhol. Grabe ang kabog ng dibdib ko at ang takot na nararamdaman ko. Kaya naman ang bigla siyang mawala sa likuran ko, dumaos-dos ako paluhod sa likod ng taxi. Narinig kong mahihingat ingay ng sunod-sunod na suntok. May mumunting ingay din na nanggagaling sa kung saang pagsadsad ng sapato sa lupa at mahinang pagmumura. Pagmumura ng pamilyar na boses. Peste ka! Wala kang karapatang mabuhay, tarantado. Si Serena pang napili mo, mamamatay ka ngayon, sira. Mariin akong pumikit. Niyakap ang sarili habang malakas pa rin sa pag-iyak. Maya-maya napaigtad ako na may jacket na biglang pumatong sa balikat ko mula sa likod. Kasabay ang pagyakap sa akin ng mainit na mga bisig. Mas lalo ako napahagulhol. Sa balikat niya, sumuksok ako at doon ako umiyak ng umiyak. Shh! It's okay. Nandito na ako. Nandito na ako, baby. Wala nang mananakit sa'yo. Niyakap ko siya na mahigpit at sa balikat niya, dinama ko ang init niya. Nanatili ako nakapikit. Hindi alintanang ayos namin sa gitna ng daan. Ang gusto ko lamang ngayon umiyak. Magpahinga. Takasan ang pagod at bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. Kailangan kong magpahinga. Kailangan kong magpahinga kundi bibigay ako. Bibigay ang puso ko at katawan ko. Sa kabilang banda, dinala ako na Daniel sa isang mamagandang kondo. Inalalayan niya ako pa po sa sofa at inayos ang jacket niyang nasa balikat ko. Gusto mong kape? Tubig. Tiningnan ko siya. Tubig. Halos paus na sagot ko. Tamango siya at lakad takbong umalis. Maya-maya lang babalik na siya sa harapan ko dalang isang basong tubig. Agad kong ininom ang laman niyon. Na maubos ko, kinuha ni Daniel ang baso. Isa pa? Umiling ako. Pinatong niya sa maliit na mesang baso saka naupo sa tabi ko. Gusto ko umatras at lumayo sa kanya pero pagod na pagod ang katawan ko. Gusto kong matulog. Nagulat ako nang bigla siyang tumayo at binuhat ako. Hinawakan ko ang balikat niya. Daniel? Shh! I know you're tired. Dadalhin lang kita sa kwarto ko. Pagod na tumango lamang ako. Nilala nga niya ako sa kwarto niya at maingat na iniga sa kama. Kinuha niyang jacket na nadadaganan ko at saka ako umayos na kinumutan. Di na ako nagreklamo nang hawakan niyang pisngi ko. Tinitigan ko na lamang siya. Ngumiti siya at masayang-masayang kanyang mukha ngayon. Kitang-kita ko sa ngiti niya at kumikisap na mga ta. Sleep, Selena. Take a good sleep. Dahan-dahan akong ngumiti at saka dahan-dahan pumikit at sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog ako na mahimbing. Sa kabilang banda, 3:00 sa madaling araw na magising ako. Bumangon ako, tinanap si Daniel. Wala siya sa kwarto kaya lumabas ako. Naabutan ko siya sa sofa. Namamaloktot habang nakahalukip-kip at tulog na tulog. Bumalik ako sa kwarto at kinuha comforter. Agad ko ring binalikan si Daniel at kinumutan. Nang bumalik ako sa kwarto, nakita ko sa bedside table ang sling bag ko. Kinuha ko ito tinignan ng phone ko. Dead bat. Napailing ako at nahagip ko naman ang sarili kong refleksyon sa salamin. Napangawi ako. Ang dungis ko. Napanunok ako at saka naniningkit ang mga matang nilapitan ng cabinet ni Daniel. Binuksan ko yun saka kumuha ng itim na bathrobe. Puro itim naman kasi ang bathrobe niya. Kagad akong dumiretso sa CR. Pumasok ng shower room at nagtanggal ng suot. Binuksan ang shower at agad na tumapat doon. Napapikit ako na makaramdam ng ginhawa. Nang matapos akong maligo, sinuot kong bathrobe saka hinanap ang sabong panlaba at nilabahan ng maruming gamit ko. Sinampay kong pang ibaba at pang itaas ko sa ibabaw na panaran ng shower room para madaling matuyo.
Tapos sinampay ko sa sampayan ng tuwalya ang pantalon at blouse na suot ko. Nang lumabas ako ng banyo, natigilan ako na makita si Daniel. Nakaupo sa kama at nakatingin sa akin. Tila inaantay niyang paglabas ko. Inawakan ko ang bathrobe. Nakaligo na ako. Pasensya na. Tumango siya. Are you okay now? Muli kong naramdaman ang bigat at pagod sa dibdib ko. Naalala ko ang mag-ama ko sa ospital. Marin ako napapikit. Pwede naman siguro ako magpahinga muna ngayon, di ba? Napailing ako at saka nagmulat ng mata. Kapag natuyo ng damit ko, aalis na ako. Salamat sa pagligtas at pagpapatuloy sa akin. Tumayo siya kaya napatitig ako sa kanya. Seryosong kanyang mga mata at nang makalapit siya sa akin, muli na namang nagwala ang puso ko. Nalulunod ako sa mga titig niya. Katulad ng dati. Katulad noon, ganun pa rin katindi ang epekto niya sa akin. Kung pagod ka na, Selena, nandito lang ako para magsilbing pahinga mo. Umiwas ako ng tingin pero hinawakan niyang mukha ko at pinatingin ako sa kanya. Alam ko, galit ka pa sa akin, Selena. I'm sorry. Sinaktan mo ako, Daniel. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Hindi lang kapatawaran ko ang gusto mo, Daniel. Yumuko siya. I want you back, but I'm married, Daniel. And it breaks me, Selena. Halos pumiyok siya. Hindi ako nakaimik. Tinitigan ko lang siya hanggang bigla niya akong yakapin. Mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Kung hindi mo na ako kayang balikan, sana man lang mapatawad mo ko. Mariin ako napapikit. Masakit pa rin ang ginawa niya. Hindi pa din naghihilom ang sugat na iniwan niya kaya hindi ko alam kung mapapatawad ko ba siya ngayon. I'm sorry, Daniel. Selena's POV. Mariin ko ang kiriyom ang kamao ko na makita kong Policarpo Designs na headline sa dyaryo. May kung sinong journalist na nagsulat na palubog na raw ang sikat na architectural firm. Hinilot ko ang sentido ko. Gusto ko umiyak at sumigaw dahil sa frustration. Tinignan ko ang loob ng opisina ni Kyle. Kahapon lang ako nagdesisyon na wag nang tumanggap ng bagong kliyente. Tapos may ganitong rumor na kaagad na palubog ng firm. Naiiyak ako. Umiling-iling ako at kinagat ng pang ibabang labi ko. Napatingin ako sa cellphone ko nang tumunog ito. Daniel is calling. Nagdalawang isip ako kung sasagutin ko ang tawag. Pero sa huli sinagot ko rin. Daniel, have you read the news? Kagat labi akong pumikit. It's killing me. Halos pabulong na sagot ko. Let them think that way. By the way, Daddy told me about your concern. Let's meet to talk about it. Agad akong tumayo. Sure, saan? Ikaw ang bahala, Selena. Diyan lang sa coffee shop sa tapat ng PNM. Okay, hihintayin kita dito. Nang patayin ko ang tawag, agad kong kinuha ang suklay at salamin sa bag ko. Nagsuklay ako, nagpulbos at naglip gloss. Inayos ko rin ang suot kong damit saka agad lumapit palapad sa elevator. Tinitigan ko pang sarili kong refleksyon sa loob ng elevator at doon ako natigilan. Why am I acting this way? Bakit? Bakit ako nag-ayos? Ipinilig ko na lang ulo ko, tinintay na makarating ako sa ground floor. Nang bumukas ang pinto ng elevator, agad akong bumaba. Lumabas ako at agad pumunta sa parking lot saka sumakay sa kotse ko. I gripped the steering wheel as I stared at my own reflection in the mirror. I don't look good at all. Meron akong lipstick and makeup pero hindi yun natakpan ng matamlay kong itsura at maputlang mukha. Bumuntong hininga ako at saka binuhay ang makina ng kotse. I maneuvered the car and drove off to PMM Corporation. My heart is beating so fast at batid kong dahil yun sa lalaking kikitain ko ngayon. Mali. Maling-mali na maramdaman ko to sa hindi ko asawa kaya pipigilan ko. Susubukan kong pigilan ang sarili ko at ang puso ko. Makakaya ko to. Para sa mga anak ko. Para sa pamilya ko. I have reached my destination unexpectedly fast. Napailing ako. My heart never took my mind's decision. Nang pumasok ako ng coffee shop, agad kong nakita si Daniel. He was standing, looking at me, both hands inside his pocket. I totally know why my heart is beating so fast and the people around seem to disappear. His hair strands are dancing to the rhythm of the wind, passing through the open window beside him. I do know why, but I cannot understand. Why does my heart long for him when he only caused nothing but heartaches? You really came, Selena? Nakangiting po na niya na makalapit ako. I raised my chin and acted cool. I don't want to give him false hope. Di ako narito dahil gusto ng puso ko. Narito ako para sa asawa ko. Naupo ako. I don't have anything to offer. Panimula ako at saka tingalasi at nakatayo pa rin sa harapan ko. Sigurado ako nasabi na sa'yo ng COO niyo lahat ng sinabi ko. I can't risk the partnership with you but I don't have a choice. Tumikim siya. Kumarap-kurap at saka naupo sa harapan. Why don't we order first? I pressed my lips together.
My daughter and my husband are in the hospital. I cannot let the Polycarp Designs because I'm not a licensed engineer or architect, so I don't have a choice but to temporarily refuse accepting any clients. My decision will affect your company big time. Tumigil ako, tiningnan siya. I know it's a big risk, but can you keep the partnership between us, Daniel? I don't want to lose everything he owns. Alam ko hindi magtatagal malulugi ang firm pero napayoko ako. Kakapalan ng mukhang hinihiling ko. Alam ko malaging dako sa kanila ang luging makukuha nila dahil sa Polycarp Designs pero nagbabaka sakali ako na matutulungan niya ako. Selena, hindi ka mabibigo sa akin. Nabuhay ang pag-asang tiningnan ko siya. Naluluha ako. Thank you. He smiled and took my hands. Gusto ko sanang bawiin pero naisip kong tulong na maibibigay niya. The partnership will remain but... Tiningnan ko siya. May kapalit? Siyempre may kapalit. It sounds so wrong and selfish but I want to grab this opportunity, Selena. Gagawin ko ang gusto mo but you have to go out with me. Agad kong binawi ang kamay ko. Bigong-bigo ako. Akala ko nagbago na siya pero hindi pa pala. Sa bagay, kailan pa ba nagbago ang isang taong katulad niya? Umasa na naman ako. Kinagat ko ang paibaba kong labi. Nasaktan ako. Bakit kailangan may kapalit palagi mga bagay na binibigay niya? Noon binigyan niya ako ng maiksing panahon ng kaligayahan, pero ang kapalit nun pagkata ako. Selena, it's not what you think. Hindi ko hinihingi to para sirain ang pamilya mo. Hinihingi ko to kasi mahal kita. Mariin akong pumikit. Mahal? Nabanggit niya rin yata sa akin noon na mahal niya ako. Pero ano ang nangyari? Selena, tumayo ako at saka siya tiningnan. Hindi lang pamilya kong sisirain mo, Daniel. Ako, sisirain mo na naman ang buhay ko. Umibas ako ng tingin ng maramdaman ko ang pangangilid ng luha ko. Hindi ka pa rin nagbabago. Makasarili ka pa rin. Tumalikod ako at dali-dali naglakad palabas. Pinunasan kong luha sa pisiko at lakad takbo, nilapitan ng kotse ko. Nang buksan kong pinto'y may tumulak din pasara. Mabilis kong hinarap si Daniel na kinorner ako sa pagitan niya at ng kotse sa likuran ko. He stared at me, eyes bleeding. Selena, nasasaktan na ako. Selena, please lang, yun na lang hinihingi ko. Kahit di mo na ako balikan o mahalin, basta hayaan mo ako makasama ka. Pagak akong natawa. Muli na namang nangilid ang luha ko. What do you take me for, Daniel? Hindi na ako tanga. Kalokohan ang hinihingi mo, pamilyado akong tao. Eh di makipaghiwalay ka sa kanya. Lumagapak ang palad ko sa pisngi niya. Tuluyang pumatak ang luha ko. Hindi mo talaga ginagalang pagkababae ko. Anong klaseng tao ka, Daniel? Itinula ko siya at dali-daling sumakay sa kotse. Agad sinara ang pinto at nilock. Halos nanginginig ang kamay ko na isaksak kong susi at buhay ng makina. Humikbi ako. Hanggang ngayon nahihirapan pa rin akong tanggapin na ganong klase ng lalaki ang minahal ko. Bakit ganun siya? Bakit di pa rin siya nagbabago? O magbabago pa ba siya? Nabigo na naman ako. Nabigo na naman niya ako. Ano ang gagawin ni Selena para mapanatili niyang matatag ang kumpanya ng asawa niya? Papayag kaya siya sa hinihinging pabor ni Daniel? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.